So yun na nga ano, pagkatapos nating maglakwatsa, maglakbay, mag-adventure no, all around Western Visayas, Mimaropa and Luzon. Tapos ito na nga ano, back to Davao ulit tayo. So galing, natutuwa ako para sa sarili ko kasi nakuha kong galain ang napakaraming lugar no. Sa loob lang ng 10 araw yata no, or 15 days ba yun. Anyway, so dito tayo sa Davao City ngayon. Pagkatapos ating pinuntahan ang napakagandang syudad ng Iloilo City, napakagandang Cabanatuan International or Iloilo International Airport. So yung mga lugar na yan, yun yung mga lugar kung saan ako may mga vlog, may mga videos no. Tapos na pag nagtakatiklan o barangay Katiklan, Malay Aklan, Boracay din. Tapos Manila, Puerto Galera. And yung Manila ko pala, mga ano yun may mga aerial shots, pero syempre tsaka na yun, it takes time kasi yun bago ma-upload, gawa nung kailangan mo pa siyang i-edit no. So Puerto Galera tayo, Mindoro, Calaphan, Oriental Mindoro. So ang galing, naka-proud para sa akin sarili na nakapaggala tayo no, for the first month of or the first quarter of year 2026. Pero syempre hindi pa dyan nagtatapos yung aking paggagala. So need ko muna, isasama ko pa rin kayo sa ating mga future trips. So sana yung mga lugar naman na hindi pa natin napuntahan no. So it would be Zamboanga Peninsula, maaari ito ang Siargao. Tingnan natin kung ano meron dyan. Ano pa ba mga hindi natin napuntahan, mga Oroquita City no, mga ganyan, mga Misamis Occidental. Tama ba? Occidental ba yung lugar na yan, yung mga Oroquita City, mga Osamis City, mga ganyan no, mga Dipolog. Pero syempre hindi natin pa alam kung mapupuntahan pa talaga natin yan, or maaaring Romblon and Mindoro, kasi gusto ko makompleto yung Mimaropa kasi nagpalawan na tayo, nag-Mindoro. So yung Romblon na lang tsaka yung Marinduque. Tapos sa Luzon naman, gusto ko rin puntahan yung northern part, pinaka northernmost of the Philippines. Yun na yung Batanes, Ilocos Region, and mga mountain province, mga Car no? Kasi sa Car ang napuntahan natin, dalawa pa lang so far no? It's Baguio City and La Trinidad ng Benguet. So marami pa tayong dapat puntahan sa Pilipinas no? Sasama ko kayo syempre. So Davao City, ito na yun ha. So galing tayo sa highly urbanized city of Iloilo City. 6th richest city sila ngayon no, sa Pilipinas. Congratulations. Ano ba yun? Assets, diba no? So it's assets. So richest city in the Philippines. Number 6 sa Davao City stayed in number 9. So Cebu City and Cebu City nawala sa listahan no. Tapos yun na nga na kick out siya no. Pinalitan siya ni Iloilo City. At grabe naman si Iloilo City, pwede naman sana number 10 muna no, number 9, pero talagang ganun siya, spot number 6 agad-agad. And yan na nga, tumilam 6 Cebu City. Si Mandaue City naman ay parang number 10 na lang yata, I don't know, basta ano, ang layo din na ng ano, kasi usually si Mandaue City ay nasa ano kasi siya, top 5, top 6 ganyan no, pero ngayon nasa pinakahuli-hulihan na siya. Okay, so ito yung Davao City. So nag-Iloilo City nga tayo, nakita natin yung napakagandang isla ng Boracay. Kahit pa, or ano dito, parang commercialized na masyado yung isla ng Boracay, but still mafe-feel mo pa rin, na mararamdaman mo pa rin yung kanyang chill vibes no, yung kanyang island vibes, provincial vibe. So yun, so maganda. Tapos nag-ano nga tayo, Mindoro no, Mindoro, nag-Gimaras pa pala no, meron tayong Gimaras. Yung sa Gimaras hindi na ako nag-vlog kasi nga in-enjoy ko yung moment na magkasama kami ng nanay ko. Bali ang nangyari doon is private no masyado. So meron akong vlog like napunta ng Jordan Port papuntang Iloilo City. Kumbaga nasa bangka na ako noon, nasa ferry boat ba tawag doon. Anyway, so you know, so dami ko napuntahan this month of January. So ngayon andito tayo sa Davao City no. Congratulations sa akin ulit no. So kita na naman ulit natin yung napakagandang syudad natin dito sa Davao City. Napakagandang syudad namin sa Davao City. Sa mga sign of progress no, and prosperity. Mga high-rise buildings, marami-rami na rin talaga makikita mga high-rise buildings dito. Ano pa ba ha? Ano pa ba yung mga may share ko sa inyo dito? So ito na nga, bali napuntahan, ano ba meron doon sa mga lugar na puntahan ko? Yun na nga, bali highly urbanized city of Iloilo City, napayaman na city but still manage to maintain no, the cleanliness, the peacefulness, the calmness. Na-maintain nila yung kultura nila, na-maintain yung kanilang mga heritages, sites, o ano pa ba tawag dyan, no? Marami, no? Galing, Iloilo, the best kayo. Anyway, so tapos yun na nga, nagkabatuan no, ng Iloilo, nag-Boracay, nag-Gimaras. So ako'y
Calapan Oriental Mindoro, nag-Puerto Galera ng Mindoro. Tapos ano pala, yun, magtandag, no? Magtandag tayo, try natin puntahan ang Tandag City kung ano meron doon, mga Surigao, Tagum City, tingnan natin muna. Parang nasa mode of ano pa tayo ngayon, no? Paggagala, kaya lubos-lubosin na natin. Pero this time, ano mo tayo, pahinga muna tayo sandali dito sa Davao City at ipakita sa inyo ang syudad. So yung kumbaga, after mamanggaling sa iba't ibang mga magandang lugar sa Pilipinas, pagka uwi mo sa lugar mo, talagang ma-feel mo pa rin talaga na iba pa rin talaga kapag ka nasa bahay ka, no? Like it hits different when you're at home. Tapos feel at home ka pa. I mean, you're at home, no? So feel at home ka man, di ba, sa home ka. I mean, hometown, ang ganda. Di ba, ganda, no? So that's Davao City. So nakakatuwa na yan na nga, makakita ng mga high-rise buildings agad. Ulit. Yes, sa Manila kasi marami din naman ng mga high-rise buildings, pero syempre parang hindi naman din talaga ganun ka appealing, no? Yung kaya mga gusali. Kasi gusali lang talaga siya. Upskills kasi yung ano nila doon, yung halang mga residential, yung halang urbanization ang tawag dyan. Basta, no? Yung residential nila, community. Kasi wala nga silang mga property, wala na silang wala nang bakante sa mga lupain nila, kaya pataas na nga yung dami ng mga bahayan nila, mga tirahan. So, yun, bali, hindi siya ganun ka-appealing sa akin. Like, iba pa rin talaga makita ko ang high-rise buildings ng Cebu, high-rise buildings ng Davao City. Yun nga lang sa Cebu is high-rise buildings siya, maganda siya, tapos may mga bundok-bundokin sa background niyan nung kailan mga high-rise buildings. Pero kapag the moment na andun ka na sa pinaka-ground talaga, no, kunyari, for example, yan, yung mga gusali na yan, di ba, yan, so that's same recto. So, di ba, maganda siya tingnan sa malayo kasi wow, ganda, high-rise buildings. Tapos, pero pag pupuntahan mo yan sa ilalim yan, maganda pa din kasi nga malinis, walang mga basura, alam niyo ganoon, safety, peaceful. Tapos, wala kang makikita ng mga overhead wires sa portion na yan, no? Actually, mayroon na kaming 4 na underground cable system na dito sa Davao City. 4 o 3? 3 lang pala, no? Sorry, 3 lang pala. So far, 3 pa lang. Sinama ko kasi pang 4 dun sa may Magallanes Street na napakaliit lang na portion, siguro sa mga 100 meters lang yung distance, yung haba nung kanji na walang kuryente. Anyway, so yun na nga, balikan natin bali, magandang high-rise buildings, tingnan, wow, amazing. High-rise buildings, marami, sign of progress and prosperity. Pero the moment na pagpunta mo dyan sa ilalim niya ng mga gusali na yan, malinis, wow, maganda din kasi iba naman yung perspective, nasa ground ka, so tas titingala ka, tas langit, kulay blue, ang ganda, diba, tas malinis yung hangin, walang smugs. So sa Cebu City naman, magpupuntahan mo yung for example yung sa may Puente, ilalim, so medyo siya, mainit, maraming tao, traffic, maraming tao sa kalsada, mga I don't know, iwan ko, iba rin ang parang Manila na rin. Malinis na kaunti or kaunting linis version Cebu City sa Manila. Yan, sa NCR. So pagdating mo doon, wala lang, basta maganda lang sa akin ang Cebu City kapag titingnan mo siya from afar, kunyari yung nasa Sisilix ka. Tapos maganda ang Cebu City kapag nasa mga IT parks in mga business districts nila. Malinis din yung Cebu, maganda rin yung Cebu City kapag nasa mga karaoke bar, ganyan, maganda doon talaga. Mahilig ka mag-island bar hopping. So Cebu City must be the best list for you, no? Mahilig ka sa mga chicks, mahilig ka may mga ang tawag dyan, hindi kasi GRO tawag dyan, no? Ano tawag dyan, mayroong bagong term, no? Dati kasi GRO, no, sa pinaglumaan. So iba naman yung parang customer relation, personal, I don't know. So basta yun na. So maganda ang Cebu City, maganda ang yung kailang syudad tingnan from afar, lalo pinagtabi ang Mandawi City, Cebu City. So talaga may kita mga high-rise buildings sila. Tapos sabi mo, wow, high-rise buildings, tapos bundok, ang ganda ng bundok na sa likod, background, no? Kaya naha-highlights masyado ang kanilang mga high-rise buildings, which is perfect talaga, picture perfect. Yun nga lang, pag andun ka na nga talaga sa lugar, so medyo may mga rough road na, may mga alikabok, ganyan, mga alikabok. Whereas sa Davao City naman, hindi ganun kadami ang building namin dito. Marami pala, I think, parang mas marami pa yata ang mga high-rise buildings. So, tama ba? Marami ang high-rise buildings. O mga mga medium-rise buildings siguro. Kung pagsasama-samahin. Nga lang sa Davao ay malayo, no? Ibig sabihin, hiwa-hiwalay, no? Kalat-kalat ang mga gusali. For example, sabihin natin dito, Iloilo City pala, siyempre, meron din silang high-rise buildings, no? Marami din. Medium, ano ba tawag doon? High-rise na rin yun, kasi parang nasa mga 10th floor. No, 16th floor, high-rise building na yun, di ba? Kasi pag sinabing mga medium-rise buildings, nasa mga 7, 9 below. 7 to 9, medium-rise.
low-rise building, yung mga 4, 3, I don't know. Basta maganda ang aesthetic din ng ang Iloilo City, kahit pa yung mga gusali nila ay hindi naman kasing taas, kasing tayog nasa Manila or nasa Cebu. Pero doon tayo tatalunin ng Iloilo City when it comes to aesthetically, di ba? Pagandahan, palinisan, pa arte. Nako, grabe ang art ng Cebu. Grabe yung Cebu ng Iloilo City. So dito tayo sa Davao, yan nakakatawa. Kita na natin ngayon ang natin syudad of Davao City. At saka maganda sa Cebu, syempre yung mga adventures nila yung mga tawag doon, mga canyoneering, mga white sand beaches nila din, maganda rin. Bantayan Island pala, punta ko diyan minsan-minsan lang. Bantayan Island, maganda rin doon. Anyway, so ito example meron kaming gusali, malaking gusali yan, mataas yan. Layo niyan. So nasa siguro mga 10 kilometers away sa ating kinatatayuan. Tapos ito, yan, di makita kasi sobrang layo na nga. Yan, building yan, mataas yan. Yan din, yung kulay puti na parang invisible na puti na iwan. Tapos ito naman ay Grand Regal Hotel yan. Basta maraming building talaga dito na natatabunan na nasa likod nitong yan yung malaking building na yan. 3 building kasi ito yung makikita ho ninyo dyan. 2 building na pala, that's Abida Tower. Yung kulay, 3 pala, yung medium rise building na yan, yung kulay dilaw, that's Royal Mandaya Hotel of Davao City. Tapos yung puti naman na yan, na malaki malapad, that's Abida Tower. Tapos ito naman na side ay ang Tootopic Lane. Yun, Tootopic Lane under construction. I mean, yeah, materialize na siya, pinasantirahan yata if I'm not mistaken. Ito naman yung Royal Mandaya Hotel, itong mababa lang sa may sa Royal Marco Polo Hotel, the first ever 5-star hotel in Mindanao, in the island of Mindanao. So that's Marco Polo Hotel. Tapos sa likod ay meron Marco Polo sa Cebu City, nakita ko din sa parang somewhere in Busay. Tapos meron ding Marco Polo sa somewhere in EDSA or Quezon City, I think Mother Ignacia ba yun or Kamuning, I don't know. Basta pag sumasakay ka ng MRT bound to North Avenue Station papuntang Cubao, Araneta Cubao Station, so siya, makikita mo yun. Okay, so yan so that's Marco Polo Hotel. Tapos yung mataas naman na yan, the tallest building and the strongest building in the whole island of Mindanao. So that's 37th floor. Yan I see Vivaldi Residences by Euro Towers. Okay, so ito mga gusali. Basta marami mga buildings yan sa likod nila. Ito naman yung, kita mo yan, yung parang kulay dark na yan. So that's kay Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Airport area yan. Malaya, di ba? Pero abot pa natin dito. Tapos yan naman ang Misachera. Tapos ito malaking gusali naman na building, that's 7th floor na Gaisano Grand Illustre. So ito naman dito na area yan, mga lanang. Dami akala nyo akala nyo konti lang building sa Davao, marami yan yan zoom in natin. Walang cut ito ating video ngayon, walang cut, wala tong edits. So marami yan, mga Ayala, di ko na mabanggit, ang dami, hindi ko na mabilang meron dyan, basta mga Sida Hotel, ganyan, Esperia, condominium, mga yung tower. So ito naman sa harap natin ay ang Davao Paragon or Paragon Davao. Maganda yan, Citadines or Citadines, paano babasahin yan? Citadines basta Paragon Davao. Meron siyang condotel, hotel, convention, lifestyle mall, soon to rise, soon to open, diba? So ito may eskwelahan. Ito is high-rise buildings ulit yan, condominium somewhere in or Soto Grande. Ion Blue pala yan, parang sa Bacaka yata, if I'm not mistaken. Hindi ko pa na-explore yung lugar na yan. Alam nyo ba na sa sobrang, kahit pa gaano ko pakagalang tao, hindi ko talaga sa panahon na ako yung nagva-vlog na, hindi ko na lahat naiikot itong Davao City. Pero dati nang wala pang vlog, naikot ko na tayo kahit kasulok-sulukan, kahit yung barangay Sibulan ng Toril District, yun na yung pinakapaanan ng Mount Apo. Napuntahan ko na yan. Hindi nga laos yung yung pinaka-vlog ng araw. Okay, so pa yan, building ulit yan. Yan ang hindi natapos ni Marcos na may Marcos daw yan na project, yung parang stadium. Ito naman, Soto Grande, dalon high-rise building dyan sa area na yan. Di ba siya napapansin nyo, ang daming mga kulay green talaga sa Davao City na kumbaga hindi talaga siya, hindi kami matatawag na concrete jungle sa Davao City kasi nga ang daming mong makikita mga punong kahoy. It is nakaka-proud, nakakatuwa para sa city government of Davao na nami-maintain nila yung linis ng hangin, nami-maintain nila yung balanse ng ecosystem. Okay, di ba? Yan
Dami mga dito naman na area, mga medium rise building na lang, yun, mga shopping malls, mga colleges, tapos yan, IT park. Ayun yung makikita natin dito sa Davao City. Nakakatawa, no? Such blessings. Blessings. Oh, blessings yan para sa akin, no? Na makita ko, mayroon ako uuwi ang Davao City na ganito kaganda. Ganito kalinis, ganito ka green, di ba? Ganyan ka appealing sa mata. Oh, kita niya yan. Ganyan yung ano namin dito. Mga buildings yan. SM. So, ewan ko ba anong kayang gagawin. I think kailangan ng camera talaga yung kayang i-zoom in yung naabot sa may Lasang, Barangay Lasang. Barangay Lasang kasi, yan yung pinakahulihang barangay ng Davao City bounding or boundary, no? Boundary kay Panabo City ng Davao del Norte. Tapos Toril naman, Sirawan, yun naman ang boundary sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oh, tapos sa may Buda naman, yun na yung kita natin sa eroplano. Wala, ewan ko ba, wala talaga. Wala pang device na pwedeng i-cover yun lahat in one, ano lang, isang ikot lang, 360 o ano pa man tawag dyan. Kahit pa aerial view, kita nyo naman yung aking mga vlog. Although, syempre, one-sided kasi ang gamit kong camera. I mean, window seat nga lang, hindi man pwede palipat-lipat sa kabilaan ano, para makuha ng video. Pero kita nyo naman, no, mostly, sa aking mga vlog, talagang hindi talaga kayang kunin kahit pa naka-aerial view ka. Kasi yung Mount Apo kasama pa yan ng Davao City. Alright, so that would be all. Thank you for watching. Ingat and bye-bye. Happy to be back in Davao City. So, pahinga-hinga muna tayo sandali. Tapos, punta tayo ng Tagum City, Tandag City, mga ganyan, no? Meron tayong tutuklasin doon or meron tayong wala lang. Gusto ko lang ipagpatuloy yung ating pagiging gala for the first quarter of 2026. Sana'y nagustuhan ho ninyo yung ating kaunting vlog. Ingat. Bye bye. Happy viewing, happy watching. Happy Valentine's Day, happy Chinese New Year.